Nananatili kami sa mga pinakakakaibang hotel tulad ng hotel na may robot na dinosaur, isang adventure park hotel, isang hotel sa ilalim ng tubig at iba pa na talagang makapagpapanganga sa'yo. Lilipat kami papuntang Seoul para sa aming unang kakaibang hotel. Mukhang normal sa labas, pero sa loob ay sasalubungin ka ng mga robot dinosaur na umungal sa'yo. Sana hindi siya mangagat. Mag-ingat ka, bagay mo. Matalim siyang ngipin. Iyan ay talagang kakaiba. Pero hindi kasing kakaiba ng mga magician sa front desk. Sinasabi nila na kailangan naming magparehistro. Kaya ginamit namin ang makinan na ito para makuha ang susi ng aming kwarto. Oo, ang weird, walang tao. Pumunta kami sa elevator. Hinawakan namin ang room card sa reader at automatikong na-detect ang palapag na kailangan namin. Pagkatapos noon, pumunta kami sa aming kwarto. Sa unang tingin, mukhang normal lang. Pero may tablet na nagbibigay daan sa'yo na mag-order ng mga tuwalya, bathrobe at anumang gamit para sa banyo. Tombiero ko, bisang robot, nagadlar mo ito sa'yo. Walang paghihintay, ginagawa ng robot ang lahat ng mag-isa. Papunta sa'yo, tinatawag ang elevator at kahit kumakatok sa pinto mo. Kamusta? Nakuha ko na ang tuwalya. Ito pa lang ang una sa maraming kakaibang hotel na bibisitahin namin. Tulad ng isang Lego hotel na gawa sa mga bricks at aquarium hotel na may pinakamalaking water park sa mundo. Kinabukasan sa Korea, nagtungo kami sa susunod na hotel. Ito ay isang kakaibang Hawaii style na hotel. Ang pasukan pa lang ay sobrang cute na. Maraming maliliit na bibi dito. Ang lugar na ito ay tiyak na isang kindergarten. Sa kwarto, nalubong na doon kami ng birthday Bible. May ref na Bible, mug na Bible, una na Bible. Kahit saan may plush toys, pero ang pinakakakaiba ay ang ball pit pool mismo sa loob ng kwarto. Alam ko kung anong kailangan natin gawin. Oo. Kakaiba? Talagang. Yan ay isang disc ball. Sa tingin ko may ideya ako. Hindi pa ako'y nakakatalaga itong kakaibang banyo. Lahat ay gawa sa kahoy, pati ang bathtub. Sana hindi ito tumagas. Pagkatapos, umalis kami sa Korea at pumunta sa Dubai. At ngayon, nasa puntong matutupad namin ang pangarap ng bawat bata. Tumitira kami sa kakaibang hotel na mukhang gawa sa mga blok ng Lego. Sa Pascal, magiging tayo na ginawa ang lahat mula sa Lego. Talagang kakaiba ang front desk, puno ito ng Lego minifigs. Habang inihahanda nila ang aming kwarto, pwede tayong magsaya sa napakalaking lugar ng laruan ng Lego. At ngayon, papunta na kami sa aming kwarto. Hindi maaari. Disc ball sa elevator. Pagkabukas ng pinto, nakita namin ang isang bulwagan na may pirata na tema. Isang sulo na gawa mula sa Lego. Sandali ng katotohanan, binubuksan na namin ang aming kwarto. Hindi. Ano? Nang sila ay lubos na tumutugma sa tema ng pirata ng sahig, may sumalubong pa sa amin na Lego na unggoy. Meron ding mesa kung saan pwedeng magbuo gamit ang mga blok. There's all quality ng kwarto kung saan sila ay watch vlog. Ano kayo saan na dyan? Maligayang pagdating. Ay, kumusta ka? Kayo ang kumuha ng iba pang kama. Akin ang taas na kama kasama si Angelina. Sa palagay ko, medyo lumaki na ako para sa kama na ito. Mukhang kami lang ni Glenn ang may gusto sa kids room, pero may isa pang kwarto, sina Tony at Helen, na may sorpresa sa loob. Yun ang pinakakakaibang pagbati sa kaarawan sa buong buhay ko. Sa higanteng Lego brick ang bumati sa akin, ang kakaibang iyon. Meron ding maliit na banyo na may ulo ng pirata at gagamba. Tony, may gagamba dito. Niloloko niyo ba ako? Ito ay panguna lamang sa maraming kakaibang hotel na bibisitahin natin. Maghanda para sa mas nakakalokong mga hotel. Pagkatapos tingnan ng kwarto, pumunta kami sa bayan ng Lego at nakita ang isang higanting modelo ng Dubai na gawa sa Lego at ito ay isang maliit na bersyon ng pinakamataas na gusali sa mundo na gawa sa mga block ng Lego. By the way, nasa hotel kami na ito sa isa pang video. Panoorin ito dito. Pagkatapos, nagdesisyon kaming sumakay ng ilang mga roller coasters. Medyo kinakabahan ako sa pagsakay sa roller coaster na ito. At ikaw? Hindi. Ang Dufoster Chain Hotel ay tatikpan sa gitna ng Dubai. Similar hindi pang karaniwang gusturing ito, sinalubong kami ng 3 palapag na luxury suite na may 3 higanting kwarto at banyo. Gaya ng aking balahibo. Ang pinakakagiw-kilit na bagi ay nasa likod ng mga kurtina. Ang tanawin mula sa aming kwarto ay nakaharap sa isang ski resort. Isa itong kakaiba at baliw na ideya na magtayo ng ski resort na may snow sa gitna ng disyerto. Grabe yan. Paano nila dinala ang snow sa disyerto? No? At kung sakaling ginawin ka, merong fireplace sa malaking sala. Walang init na ibinibigay iyon. Still, natin namin ang grupo.
sa mga pares para subukan ang lahat. Mag-enjoy tayo sa pagsubok ng lahat ng rides. Nagsimula si Tony sa pagsakay sa kakaibang snowstorm ball. Glenn, kumusta ang biyahe? Ang galing. Pinili namin ni Glenn na magtubig, pero una, kailangan naming umakyat sa taas. Pagkatapos, nagpunta kami sa tuktok ng bundok gamit ang cable car. Parang kakaiba ang pakiramdam na nag-iisking sa gitna ng disyerto. Talagang kakaiba, totoo. Ako ang mauuna. Pagkatapos halos mabangga ang mga tao at magkaroon ng laban ng snowball, sobrang lamig namin kaya kumuha kami ng pizza at mainit na tsaa sa isang magandang kafe. Nasa ice cafe kami at napakalamig dito. Pero astig at kakaiba na lahat dito ay gawa sa yelo at may iba't ibang klase ng mga ice sculpture. Ito ang pinakakakaibang lugar na napagkainan namin at talagang kakaiba na magpainit sa isang magandang kafe. Sa wakas, dinala na nila ang aming pizza. Yay! Okay, may pinya siguro. Hindi ko ito nakita. Basahin natin ang Mamma Mia. Weird kumain ng mainit na pizza sa isang kuweba na may yelo. O sa kayong bagay, sa disyerto tayo. Ngayon, oras na para sa susunod nating kakaibang hotel. Mula sa malamig na ski resort, papunta tayo sa gitna ng disyerto. Magstay tayo sa maliliit na bahay na lubusang nakabaon sa buhangin. Mayroon pang mga hayop at ahas na naglalakad sa paligid natin. Wala kundi disyerto sa paligid natin. Saan mo ako dinala? Pagkatapos ng ski resort hotel, talagang kakaiba itong desert hotel. Oh, ito ay sobrang kakaiba. Tuluyang natatakpan ito ng buhangin. Literal na bahay na itinatag sa buhangin. Kung ako'y giniginaw kanina, ngayon naman ay nag-iinit na ako. Kaya, gagawin kami sa mga kakaibang bahay na nakabaon na may isang kwarto at banyo lang. Sa pamamagitan ng salamin, ang salamin dito ay nakalagay sa napakakakaibang lugar. Pagkatapos ng tour sa kwarto, lumabas kami para tingnan ang mga kakaibang aktibidad na meron dito. Habang sumasakay kami ni Mama sa kamelyo, nag-sandboarding sina Tony at Glenn. Ito ay baliw. Kahapon, nag-ski kami at ngayon literal na kaming nagsasandboarding. Nag-sandboarding ako! Ang Cobras was the Moik Snowboarding Syndrome na nakros si Moik Sandboarding 1 Ballworm. Oh, ito ay kahanga-hanga. Mayroon tayong isang lagusan. Nakisama rin kami sa ilang kakaibang tao na Here comes the ice blast, ready for the dive! Nang dumilim na, pumunta kami para manood ng palabas ng apoy sa gabi. Ano hindi sila natapot na masunog ang buhok nila? Pagkatapos ng hapunan, nakilala namin ang isang lawin. Lumipad ito sa aming mga kamay. Pero hindi lang iyon. Ilang oras lang ang nakalipas, sasakay kami sa isang hot air balloon. Tingnan mo kung gaano ito kalaki. Pwede mo bang paniwalaan na umaabot ito ng 4 na pies sa ere? Napakalaki nito na kailangan ng kotse para pigilan itong lumipad. Pumanhik kami sa basket. Mama, natatakot ka ba? Tama! Nagkakatulong na rin ang iyong pangarap. Tara na. Mainit talaga dito nung lumipad sila. Nakakatakot, pero habang mas tumataas kami, nagiging mas maganda ang tanawin. Talagang natatanging karanasan. Susunod, bibisitahin natin ang mas kakaibang mga hotel. Maghanda para sa isang bagay na talagang nakakabaliw. Ngayon, oras nang umalis sa Dubai at pumunta sa Montenegro para sa mas kakaibang hotel na Hugis Kabute. Ito ang pinakakakaibang hotel na nakita namin sa buong buhay namin. Sino mo kung paano ito kataas? Ang higanting kabute na nakatago sa mga puno ang aming hotel. Siguro dahil sobrang dami ng ulan dito kaya lumaki ito ng ganito kalaki. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Talaga itong Hugis Kabute. Kahit ang mga lampara dito ay mukhang kabute. Sa kusina, merong taco rin, kalan, merong maliit na refrigerator. Ang iba ay walang laman. Nagdududa ako magkakaroon ng kabuti dito. Diyos ko, paano ka nakarating dito? Oh, tingnan mo kung nasaan ako. Hindi, sandali. Oh, tingnan mo, may hagdan. Punta tayo kay Tony. Sagsagang palapag, sir ang salad tulugan nas may dalawang camp sa Restaurant Raven Pinton. Ano ito? Oh, hindi maaari. Mukhang pwede kang tumalon pababa mula dito. Hoy, Glenn. Uy, kumusta dyan sa taas? Napakainit dito. Nagpasya kaming uminom ng mainit na tsaa para uminit at makapagpahinga. At maghanda kayong lahat para sa susunod na kakaibang hotel. Pumunta kami sa Serbia. Ang susunod naming kakaibang hotel ay isang bangka.
Matutulog kami sa isang hotel sa ibabaw ng tubig? Oo. Ang weird nun. Pero ang pinakakakaibang bahagi ay kung paano ito tingnan sa loob. Tara na. Sana lahat ay gawa sa ginto doon. Nang dumating kami sa deck, wala kaming nakita na kapanapanabik, kaya dumiretso kami pababa sa cabin. Mukhang luma at medyo nakakatakot. Habang papalapit kami, sinalubong kami ng isang napakalaking bar counter. Masama yun. Pati na ang switch ng ilaw hindi gumagana. Tingnan natin kung ano pa ang naghihintay sa atin dito. Ang natitirang bahagi ng bangka ay maluwag na lounge na may mga sofa at isang sleeping cabin. Maraming kakaibang mga painting at estatwa dito. Para tayong nasa bulwagan ni Count Dracula. Sana walang mga multo. Oh, tingnan mo, may bangka doon. Dati itong naglalayag. Wow, anong taon ito mula? Bagong kampana. Kung may mangyari, pwede natin... Ahoy, lumulubog ba tayo o ano? Ay, ito mga susulat sa mukha ng lumas at hindi ligtas. Umaasa lang kami na hindi ito lulubog habang kami ay natutulog. Talagang kakaibang hotel ito. Isn't ang sorda dagi de mas kakibaba? Paano pa kaya ito magiging mas kakaiba? Mula Serbia, bumalik kami sa Dubai para sa pinakamalaking kakaibang hotel ng video na ito. Mananatili kami sa 3-floor luxury suite na may indoor balcony at isang napakalaking bintana na sumasakop sa buong dingding ng living room. Ano ito ang isasarap? Aldi's request ng talapakan atas. Pero hindi yon ang pinaka-cool na bahagi. Kung bumaba ka ng isang level, makikita mo Ang galing! isang silid-tulugan na may tanawin ng higanting aquarium na puno ng isda. Hoy, hoy, hoy! May mga pating tingnan mo! Ano? Nakakabigyang lakas yon. Hindi maaari. Magpapalipas kami ng gabi sa aquarium. At habang naliligo ka, pinapanood ka ng mga isda. Ito ba by Alcin ang mga matas mga isda? Pero tayo naman, ang buong kwarto ay may sariling pribadong elevator. Hindi ko pa nakita ito dati. Medyo tumatagal, di ba? Pagkatapos, kumain kami ng hapunan sa isang restaurant sa ilalim ng dagat na may isang Michelin star. Ang restaurant na ito ay may sarili nitong malaking aquarium, kaya kumakain kami ng isda habang nanonood ng isda. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Michelin star ay iginagawad hindi lamang para sa lasa, kundi para rin sa kalidad ng mga sangkap, presentasyon at interior. Isa itong bomba. Ligtas ba ito? Dinala nila ang susunod na ulam at hindi namin alam kung ano ang dapat naming kainin. Siguro para lang sa atin para hangaan ito. Ang weird. Hindi ko gusto. Less on the juice. Mayroon sabing kung alas yung pagkain at alay ng dekorasyon dahil lahat ng bagay ay mukhang kakaiba. At mas kakaiba pang kumain ng isda habang may ibang isda na nakatitig sa iyo. Natulog kami sa hotel dahil bukas pupunta kami sa pinakamalaking water park na may mga pating. Biro lang, sa totoo lang ito ay isang higanting aquarium pero talagang pupunta kami sa pinakamalaking water park sa... Nasa tabi tayo ng pinakamalaking slide sa water park na ito. At ito ang may pinaka-nakakatakot na pagbagsak. Malapit na tayong bumaba. Tama ba, Angeline? Hindi ko gagawin ito. Umakyat tayo sa pinakamalaking slide na nakakatakot. Kinakabahan ka ba? Hindi ko gagawin ito. Pero sinabi nila sa itaas na ang tanging paraan pababa ay ang pag-slide. Tara na! Akala ko, mamamatay na ako.